Okay, so magandang hapon. Alas 4 ng hapon, ngayon ay May 4. So, ayan. So, Sunday. So, nandito na naman tayo. So, kung May 4 ngayon, tinanim ko to noong May 2. So, yung nandyan ay Olmeti. So, this is Olmeti. May konting Scamander, Parkhurst, at saka Hydraulic. So, tatlo lang yung ibang variety ko, and yung isa Olmeti. So Olmeti kasi yung pinaka accepted na dito sa location natin. So 2 days. So, wala pang 2 days kasi mamayang gabi pa to magto 2 days eh. Pero itong set na to dito sa kabila, ano lang siya, in terms of sewing, ang ginawa ko sa kanya, kunyari dyan, nilagay ko lang yung buto sa gitna, tapos pinires ko na lang yung buto. Yung sa kabila naman, dito sa kabila, kung mapansin nyo parang may lubog siya sa gitna. Ano ko muna siya, nilubugan ko muna ng konti, yan, parang ganyan. Tapos nilagay ko yung buto. So, hindi ko na pinres yung buto pa ilalim. So, tinitingnan ko kasi kung may effect ba yon in terms of germination. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang wala naman. So, pero kung tingnan natin, kasi ito Olmeti, tas dito sa bandang dulo na yung ibang variety. Pero kasi ano lang naman yun, 16 seeds lang, parang limang Scamander, 5 Parkhurst, tsaka 6 na Hydraulic. Yan yung mga nandito banda sa dulo. Pero in terms of germination naman ng Olmeti natin, goods naman. Although yung na-receive kong isang tab ng buto na Olmeti, ano pa siya, parang nung mga 2 months ago pa, parang ganon. So kala ko hindi na magiging maganda, pero maganda naman yung germination niya. Galing pa rin yung kay Katanim, sa Katanim store. So yan, tinitingnan ko lang kung okay ba yung magiging germination. Pero yan, mga 90% naman yung nag-germinate. May mga iba pang nag-crack, pero hindi ko lang alam kung nakapag-ugat na. Ayan. So, inon ko na yung automatic nating light. So, mamayang alas 9 ng gabi mag-off na yan. Usually, mga 1.5 to almost 2 days bago ko magbukas ng ilaw para isipin nila na nakabaon pa sila sa lupa. So, yan. Yun lang naman isi-share ko. Yung experiment ko sa sewing style, kumbaga. Kasi may iba-ibang style. Yung iba, yan, patong mo lang dyan sa ilalim. Yung iba naman, ididiin. Yung iba, nilalagyan ng, yung parang shallow space niya. Tapos dyan ilalagay yung buto. Yung iba, tinatakpan naman. Pero kasi dito, sa mga pelletized seeds, sa palagi ko hindi nyo na kailangan takpan. Kasi yung mismong pellet, yun na yung mismong nagtatakip dun sa buto. Parang clay yata yan eh, kung ano man tawag dyan. So, yun, kung curious naman kayo, in terms dito sa setup ko, ayan, kung mapansin nyo, ayun, may tubig. So, umpisa pa lang, sa sewing stage ko pa lang, nakababad na sila agad sa tubig. Dati, ang ginagawa ko dati, pagka sewing ko, binabasa ko, tapos inaantay ko sila mag-germinate bago ko sila lagyan ng tubig. Ngayon, napansin ko naman na okay din naman yung germination kahit nakababad na sila ng tubig umpisa pa lang. So, hindi na ako maglilipat-lipat pa or maglalagay pa ng tubig. So, all in all, nandun na kaagad yung tubig. So, sa tubig, tansya ko naman dyan, mga nasa 4 liters ng tubig yung nilalagay ko sa ganito, sa isang ganito. Mga 3 to 4 liters, mga ganun. So, ayun. So, ngayon, nagprepare na ako ng mga para sa susunod kong tanim, pero kinulang ako ng container kasi hindi na ako masyadong gumagamit nung ibang size ng container. Ito na lang, which is yung nabili ko online din. So yan yung maging activity ko. Gugupitin ko to isa-isa para maging ganito. Tapos, ayan, yung butas sa gilid, sino-soldering iron ko naman yan. So, medyo maasikaso kung tutuusin.
Hindi ko sure kung magta-try ulit ako ng foam. Ang problema kasi talaga sa foam na ayaw ko talaga is hindi talaga siya nade-decompose. Although dito kasi may plastic pa rin. Kaya medyo hindi pa talaga dun sa gusto nating setup. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. Ayun. Kasi may mga foam setup ako dati na 'di ba ako ng soil. Naglipat-lipat ako ng soil. Tapos yung foam intact na intact pa rin. Hindi talaga siya nag-degrade. Kaya ayokong gumamit hangga't maaari. So hopefully yung mga plastic na ganito is nare-recycle pa nila. Pero hindi ko sure kung paano eh. So tingnan natin kung ano mangyayari. Pero ito yung setup natin dito. Kung ilan man yan, 216. 216 seeds lahat yan. So lahat yan ay lettuce. So yung Olmete natin is Batavia variety. Yung Scamander, alam ko crystal variety. Itong Packhurst, hindi ko sure kung romaine siya. Parang romaine kasi yung itsura nung nakita ko. So mag-video din tayo doon sa susunod pag sinipag ako. Tapos yung Hydraulic is crystal lettuce din naman. Yung Scamander pula. Alam nyo na naman yun. So ayan. Ayan yung schedule oh. Ayan. So nag-sowing tayo ng May 2. So next sowing natin is sa May 16 na. Usually, ang sowing ko is 1 week bago ako mag-harvest kasi 12 days to 12 to 15 days eh. So ibig sabihin after 2 weeks pwede na ako mag-transfer. And itong harvest ko na to, mga 5 to 7 days dapat maubos ko na siya para makapaglinis ako at may transfer ko to ng May 14. Ganun lang naman yung diskarte ko. So sa ngayon, yung potted veggies natin, nilagay natin sa raised bed. Pero yung raised bed, gagawin natin large pots na lang. Kasi ang naging problem naman natin sa mga potted veggies, yung mga maliliit na pots. Meron ba akong pots dito? Ay wala. Yung maliliit na pots, ang naging issue doon, lumalabas na yung ugat nung kunyari, spinach natin doon sa labas ng pots. So, ibig sabihin, hindi sapat yung size ng pots para doon sa ganong klaseng setup. So, kailangan talaga malalaking setup or raised beds. So, hindi naman ako nag-raised bed kasi ang problem ko naman doon, may hirap siyang ilipat. So, malalaking pots. So, bumili ako ng fabric, yung gawa sa tela na malalaking pots, mga 10 gallons pots. So, malaki yun. Siguro mga 12 inches yung diameter nun. Tapos, ayun, may handle naman siya, kaya may ililipat. So, talagang sa ngayon, ang setup na gusto ko is yung medyo natatransfer natin kung saan natin gusto. Kasi, nasa testing phase pa tayo. Pero maganda siguro ang raised beds pag sa'yo yung lupa or yung space or pang matagalan yung renta mo. Kasi, lalagyan mo yun ng lupa. 'Di ba? So, yun yung yung tinatry ko ngayon. So, maliban sa goal natin na 300 heads, so, ito, yung 300 heads, kaya na natin yan. Then, kung maging maganda yung partnership natin sa pagbabagsakan natin, is pwedeng tumaas pa yan. Madali naman magtaas, bili na lang ulit tayo ng styro box, tapos dagdag na lang tayo ng setup. Kaya ko pa magdagdag hanggang 180. Actually, yung i-harvest ko ng May 9 ay kaya doon sa setup na yun, 180 lettuce heads. So, kung may 180 lettuce heads ako, tas may current ako na 150, so nasa 330 heads na talaga tayo ngayon. Pero doon sa setup ko, doon sa location number 2, kaya pa natin magdagdag up to 180 heads. So, kung idadagdag mo talaga yon 510 heads ang maximum ko. Maximum lettuce heads. Pero yun nga, nagdadagdag tayong ibang gulay, which is, kasi gusto ko, iba-iba din naman yung matikman ko. So, meron tayong spinach, which is yung amaranth. Tapos, meron din tayong darating na mint, yung matagal ko nang sinusubukan na patubuin na mint.
bumili din ako ng buto, pero sinabayan natin ng bok choy or pak choy na green and purple. So, dalawa. China brand yata yun eh. Kasi nakita ko doon sa package China. So, subukan lang din naman natin. Na-testing ko na naman sa mustasa and pecha yung hydroponics na setup. So, gagawin lang natin ng pak choy and green and violet. So, hopefully, kung mabenta rin natin yun ng same price ng lettuce o kung hindi naman at most mga 25 pesos per piece, palagay ko goods pa rin naman natin. Goods pa rin yun, kumbaga. So, yun lang. Wala naman tayong kakaibang update dito. So, medyo naglilinis-linis ako kasi itong taas, kukunin ko to dun para sa isang setup natin na yung home base setup natin. Ayan, ito. Ayan. Hindi ko pa na gagawa eh. Pero kasi pag magdi-display ako dyan sa harap ng bahay or dun sa garahe, parang i-assemble mo siya as ganito. Ayan. Yan, tapos nakapatong yung styro dyan, tapos nandito na yung mga products. Yan. Ganito rin siya kalaki. Mga approximately 150 cm. So, 1.5 meters, tapos yung taas 1.5 meters. Pero isang level lang. Parang siguro mga ganito lang kataas. Tapos isang display lang. So, susubukan ko. Para at least, hindi na sila limited na kailangan kong mag-harvest ng umaga lang or gabi lang. Kasi kung nasa garahe, shaded siya. So, hindi siya masyadong may stress. So, hopefully, gumana yung ganun setup. So, ayun din. Inayos ko rin kanina yung irrigation ko dun sa kabila. Pero parang may issue, parang may leak. Pero tinitingnan ko pa. Pero at least, kahit nandito ako sa loob ng bahay, kaya ko siyang diligan. Ayun. Ito pala yung hindi ko na ginagamit ng mga containers. Ayun, no. Mas malaki kasi yung size niya kumpara dito. Ayan, no. Mas malaki. Ayan, no. Malaki yung size niya kaya hindi ko na siya ginagamit. Hindi naman sa ayaw ko siyang gamitin. Gagamitin ko pa rin siya pero hindi sa seeding na ganitong setup. Dapat dun sa ka-size niya na 1 to 8 holes. Pero magagamit pa rin pero sa ibang setup. Ayun, yun lang. So, kailangan ko na rin bumili ng A and B. Malamang Kiss Solution muna. Then, the next na bili ko is Nutri-Hydro. So, dalawa kasi yung lagi kong ginagamit. For experimental lang naman. Halos paresa naman din ang response nila. Pero, under observation pa rin tayo. So far. So, yun lang. Nga pala. Yung pinagawa kong Ito yung pinagawa kong calling card. Kita ba? Yan. So, nandyan yung details natin. And yung location ko nga pala, ma-search mo rin yan via Google Maps, yung Doming Grows. So, yan yung name natin, Doms or Domingo. And ito yung map niya. Sa likod ay may map. Kita ba? Basta from SM Caloocan, 6 minutes walk papunta dito sa location ng DG. Yeah, that's it. So, yun lang. Thank you very much. Bye-bye!